The Lord. Sa araw na ito mga kapatid, ako po'y mangangaral sa salita ng ating Panginoon sa pinamagatang The Power of Little Things. Ang mga maliliit na bagay mga kapatid sa buhay natin, minsan naghahatid, sabi nila, beware of little foxes, yung mga maliliit na bagay na kumakain daw sa vine. But I understand na hindi lang ang maliliit na bagay ay naghahatid ng malaking kontribusyon. Maging hindi lang siya sa negative na aspeto, maging sa positibong bagay, nangyayari din ito. Kaya sinabi ko po nito, the power of little things. Next. Anong sabi ng Exodus chapter 23, verse 30? Next. Ayaw. Praise the Lord. Nalalaklik. Ayun. By little and little, I will drive them out from before thee, until thou be increased and inherit the land. Now, I want you to understand that the desire of God for us, hindi yan kinabukasan transformation agad ng buhay natin. It is little by little, you will inherit the land. Maaari sabi ko, Pastor, pagod na ako maglingkod. Huwag kang mag-isip na kinabukasan tapos na agad ang trabaho natin sa paglilingkod sa Diyos. Dahan-dahan tinatransform tayo ng Panginoon ayon sa gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Little by little. Ang sabi ng Biblia, nung pinangakuan si Joshua, sabi niya, little by little, hindi kinabukasan papalisin ko ang mga kalaban ninyo. Because what I want you to understand is the training program that I want for you. The training program of God doesn't happen overnight. Nakakita naman kayo ng tao na pumunta at gusto magpalaki ng braso. Sabi niya, bukas na bukas gusto ko meron ako 6 abs. Tapos yun siya na ganito kalaki. Nakakita naman kayo ng tao mga ganun? May mga taong gusto ma-attain yung isang bagay pero ayaw gawin ang disiplina. Pero ang sinabi ng Diyos kay Joshua, gusto ko na maintindihan ninyo that little by little, dahan-dahan, ipapakita ko ang pangako ko sa inyo. Dahan-dahan, ipapakita ko ang milagro ko sa buhay mo. Maaari sa ngayon nagsisimba ka, parang hindi mo napapansin ang kaibahan ng ating paglilingkod. Pero dahan-dahan, little by little mga kapatid, pinapakita ng Diyos ang kaya niyang gawin. Amen. Next. Ano sabi ng Bible? Umpisa tayo. Ang buong teksto ay mababasa from verse 20 patapos mga kapatid. No? So we'll start with verse 20. Behold, sabi ng Panginoon, I sent an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. God doesn't only promise them. He said, I will also send an angel. Church, ang sabi ng Biblia, we will conquer our enemy little by little. Amen. At ang sinabi pa rito mga kapatid, the Lord will go before you. An angel of the Lord will go before you. He will represent the Lord. And the Lord will guide you. Amen. Hindi lang siya basta sasama, siya rin ang magtuturo ng daan. There are times sa buhay natin na mag-iisip tayo, parang wala ng direksyon ang buhay ko. But I want to tell you, day by day, kung hihingi lang tayo ng direksyon sa Diyos, ibibigay niya ang tamang direksyon sa buhay natin. Amen. And little by little, you will have your victory. Next. Ang sabi ng verse 21, beware of him. Sino yan? Yung angel. Mag-ingat kayo sa kanya. And obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. Ang anghel na ito, ang siyang magdadala ng pangalan ko. And never provoke him to anger. Huwag mong pagalitin siya. In what way? By causing rebellion. Kasi tayo minsan naiinip tayo pag dahan-dahan, di ba? Naasa tayo nung ako talaga, ayaw ko magluto nung aabot ng 2 oras, 3 oras. Naasap ko yung baka. Naasap. Ang tagal pa naman nito. Gusto ko na. Tapos, ang gusto ko talaga luto ay itlog kasi, tapos, ganun ako. But God teaches me about patience and not what we call little by little.
Kasi pag hindi natin nakikita agad ang agarang resulta, doon tayo nagagalit eh. Doon tayo nauubusan ng pasensya. Naging impatient tayo. Ba, ganito, matagal tayo naglilingkod. Lord, panalangin ko, Lord. Bakit hindi ko pa rin nakikita ang result? Maaaring 5 taon ka na nanalangin, pero hindi mo talaga nakita yung result. Probably, ang desire mo is 1 kilometro. Pero ang reveal o nakita pala na sagot is 1 dangkal pala. Kumpara mo naman, kaya hindi mo talaga pansin. Di ba? Sa sobra ba naman, sa sobra ba namang haba ng gusto mo, 1 dangkal, compare sa 1 kilometro, talagang layo. But I want to tell you, 1 dangkal, 1 dangkal, 1 dangkal, 1 dangkal, mararating mo ang 1 kilometro. Church, huwag lang tayo magmadali. Huwag lang tayo ma-offend sa Lord. Kasi sabi ng Biblia, little by little. But if thou shalt indeed obey His voice, and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries. Sinabi ng Lord, kung pagkikinggan mo lang ang busis nito, little by little, you will see that your promises are unfolded. Maaaring ngayon, siguro hindi mo pa nakikita na unfold. But obey the voice of God, because your enemy will become His enemy, and your adversary will become His adversary. At bawat pangakong natatanggap natin mula sa Panginoon, pagmamay-ari mo yan. At dahan-dahang pinapakita yan sa atin ng Panginoon. At nagkakaroon tayo ng kunting-kunting excitement mga kapatid, dahil nakikita natin ang bunga ng ating mga panalangin. Next. Your counsel will be given little by little. Yun ang sinabi sa amin. Marunong yung assistant ko, ha? Little by little. The counsel is given. Sabi niya, ang anghel sasama sa'yo. Little by little. Hindi agad isasabihin ng Diyos yung kabuuang plano. Yes. Sa atin kasi nakikita natin yung kabuuang plano. Gusto natin, sa pagtakbo ng buhay, automatically straight. Di ba? Ang ganda ng plano ko. Di ba? Gusto ko mag-negosyo. Ang nakita mo agad, milyon. Pero hindi mo nakita yung ganun eh. Yung pamako-pako, yung ganun. Ang nakikita lang natin, success ng Jollibee. Pero ang beginning niya, nakita ba natin? Ang nakikita lang natin yung kasikatan ng BDO. Pero paano sila nagsimula? Sometimes, mga kapatid, itong mundong ito, ini-implant sa atin yung tinatawag na instant. Paano, Pastor, ini-implant? Pagkakain ka ng noodles, instant noodles. Kung gusto mong magkape, instant coffee. Di ba? Dati-dati hindi naman ganun ka-instant eh. Talagang magluto ka. O maglalala ka pa talaga ng kape. O kung halimbawa magpapansit kanton ka, talagang hindi ganun ka. Instant. Di ba? Sa 7-Eleven, instant rice meron din doon. Lagay mo lang doon, pwede ka na mag-breakfast. 3 minutes, pag-init, pwede ka na kumain, bayaran mo na lang dito. Instant. Ang daming instant ngayon. At kung mahina ka, hindi ka ganong bintahin. Kaya nga, may tinawag na fast food chain. Yes. Fast food, wala ka. Restaurant, bihira lang gano'ng restaurant kasi mag-aantay ka pa, mag-aabang eh. Yes. Di ba? Kasi lulutuin pa yung gusto mo. But fast food chain, tingnan nyo, pila-pila, tulak-tulak pa. Next, di ba? Jollibee sa atin. Yes. Because people nowadays doesn't want to wait. We are so impatient. But God says, little by little, I will reveal the victory. Little by little, paalisin ko ang inyong makaaway. Little by little, aalisin ko ang problema mo. Little by little. Amen. Kaya huwag ka mo say, Lord, ang laki ng problema. Unahin mo na ng Lord, hindi yung sobrang laki, yung sobrang liit muna. Probably. God will not deal with this big problem. Kasi akala natin ang problema yung napakalaki. Yun pala, yung isang maliit na bato na nakakuan lang doon, na yun na pala kailangan sipain para maalis yung malaking problema. Yes. Alam niyo ba yung ano yan? Yung philosophy na yan? Sa ang laki ng problema! Rito kalaki yung bato. Kahit anong tulak mo, hindi talaga. Yun pala, may maliit dito na bato na ganun lang. Oo. Tapos ito, focus doon sa malaki.
anak, hindi sa malaki ako nag-focus. Doon sa maliit. Si Pilate, ayun, yan pala. Uy, pinadiritso ka. Nakuha niyo mga kapatid? Sometimes we are focusing too much on big things, yet the problem, the solution of the problem is in little things. God wants also, you cannot do. Meron tayong mga problema na gusto natin baguhin na hindi naman natin control. Dapat ang Pilipinas, dapat magbago. Yung gobyerno baguhin. Isipin mo, maubos na ng utak mo kakaisip na hindi mo mapabago yung Pilipinas. What you can change is yourself. Yes. Iniisip natin yung malaking problema ng bansa natin. Kayo tayo nga hirap doon sa maliit natin problema. Nakikisaw-saw pa tayo kay Manny Pacquiao at kay Vice Ganda. Diba? Church, be concerned with the things that you have the full control. Ano yun? Our attitude towards facing the problem. Yes. Kung paano natin hinaharap. Ang sabi dito, the counsel is little by little. The precept, God will reveal His will little by little. Precept upon precept, line upon line. Kasi kung gagawin ng Diyos na kinabukasan agad, sasagutin lahat ng panalangin mo, o bukas na bukas agad, solve lahat ng problema mo, what it will do for you? Ano ba pakimabang dito sa iyo? Wala. Because people will only be striving and wanted to live because of the challenges we are facing in life. Because day by day is a problem that we have to solve. Ano ibig mo sabihin, day by day is a problem to solve? Pagharap ko sa namin, ay, ano ba itong buko? That is another problem to solve. Right? A problem to solve. Pagtingin mo, ang dami ko na palang labahan, maglaba muna ako. A problem to solve. So little by little, there are problems to be solved. So day by day, we have a problem to be solved. What if, bukas na bukas, baguhin ng Diyos lahat ng pangyayari sa buhay natin? Automatically, isolve lahat ng problema. Ano mangyayari sa akin? Alam niyo anong sagot niyan? Tigok na tayo. Yes. Kasi wala ka nang gagawin eh. Kinabukas sabi mo, pagka sana gigising ka na, sabi, tapos ng trabaho, tinrabaho ko na lahat, balik ka na dito sa akin. Yun na yun. Tama ba? Because day by day is a problem to be solved. Preaching. God reveals His Word through the preaching the Word. God instructs us little by little. Hindi mo ang pangaral. Alam mo naman ang pastor ito mangaral ng buong araw para ipangaral yung buong detalye ng buhay natin. No, He won't. But little by little, the Word of God will be revealed. Practicing. This is the work God's way. Or the work that we have to do in following God's way. Next. Ano sabi ng verse 23? For mine angel shall go before thee, and bring thee in unto the Amorites, and to the Hittites, and to the Perizzites, and to the Canaanites, the Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. God says, I will. Hindi na sinabing, I might. I will cut them off. But not automatically. Later on, you will understand me. Hindi agad-agaran. It's little by little. Minsan, na-discourage tayo sa napakalaking problema natin. Kasi hindi agad tinanggal ng Diyos eh. Di ba? Ano ba talaga gusto mong solusyon dyan? Pastor, yung amo ko ganito. Ang pinakasolusyon niyan, patayin yung amo mo. Yun yung agarang sagot. Di ba? Kung ang amo mo problema. Pero hindi ganun ang purpose ng Lord eh. God is teaching us some things. You will claim promises little by little. It's not automatically. Hindi ko alam kung ano mga promises ng Lord sa buhay natin. Kung may promise ng Diyos na ililigtas ang pamilya mo, then, little by little, God will fulfill that one. Kung may promise ang Diyos sa iyo na magiging financially free ka, then little by little, God will reveal that one. Kung may promise ang Diyos sa iyo na gagamitin ka ng Diyos sa mas malaki pang gawain, little by little, ilalagay ka ng Diyos. Anong mangyayari kung si Pastor Uji automatically inilagay ng Diyos sa isang simbahan na merong 5,000 member at kakagalan ko lang mula sa college? What do you think?
maging panalo ako at lalo ako maging mayaman. Right? Because that's what the Lord sees in my life. But what God wants us is to develop the attitude, to develop the character in going there. Little by little. Ang gusto mangyari kasi ng Panginoon is not what you want It's who you will become in the person of what you want. That's what the Lord wants for us. You will claim the promises little by little, but you have to follow the orders that are given by the Lord. You have to obey, because obedience is better than sacrifice. You have to have the outcome, and you will be satisfied, and you will say, God is good, because I've seen the outcome of my prayer. Little by little, God will reveal the outcome. Next. Because the outcome will be good. You know yung mga taong nagmamadali, hindi maganda ang outcome niya. Di ba? Ano ginagawa ng iba? Nagbabayad ng almost $100,000 para lang magkaroon ng abs. Anong ginagawa? Isang araw na pa-opera. Di ba? Yung ang pinakamabilis. Tapos lalagyan nila ng... Oh. And that's what they did. Because nowadays people wanted an immediate result. But God wants us to be fully developed in His calling for us. And ye shall serve the Lord your... Oh, yeah. Balik sa taas na. No? Okay. Next nga. Tama pala. Kalimutan ka. Thou shalt not bow down to their gods. Ang sinabi ng Biblia. Your enemy is there, but you don't have to bow down to their gods. The blessings are there, but you don't have to bow down to that. Financial freedom is there, but you don't have to love it more than you love God. Nandiyan lang naman lahat yan Pagpapala, pinansyal, bahay at lupa, sasakyan, nandiyan lahat yan. But if our heart is not in tune to the Lord, God will never allow this in our lives. Thou shalt not serve their gods, nor serve them, nor do after their works, but thou shalt utterly overthrow them and quite break down their images. And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and will take sickness away from the midst of thee. Ang sabi ng Lord, kung tayo magsasamba sa Kanya, pagpalain ng Diyos ang ating mga tubig. These people came out from Egypt, but Egypt doesn't came out from them. Ulitin ko, lumabas sila sa Ehipto, pero ang Ehipto hindi lumabas muna sa kanila. Bakit? Ang gana nila nandoon pa rin sa Ehipto. Marami mga Kristyano lumabas mula sa mundo, pero ang makamundo nandoon pa rin sa loob-loob. Ito ang nangyari sa kanila. But the Lord says, I want to bless you, to bless your bread. I want to become your God, the only true God. Gusto kong ako pa rin magiging Diyos ninyo. Pagpapalain ko ang inyong mga tinapay, ang inyong mga tubig, at aalisin ko ang inyong mga sakit. Kaya nga nung umalis sila mula sa Egypt, pumunta sila mga kapatid sa Mara. At doon sa Mara, gusto ng Diyos uminom sila ng tubig na mapait. Bakit? Kasi yung tubig na mapait ay magkakaroon sila ng mailabas nila yung dumi nila. Magtatais sila. Kasi meron silang sakit na amoebic dysentery o ameba kung sa atin pa. Na ngayon, nadala nila yan mula sa Nile. Ang nangyayari, itong sakit ng Egypt, bit-bit na rin nila. Ang gusto ng Lord, ilabas nila ito. Pero pag hindi talaga makinig ang anak, mga anak ng Diyos, ano magagawa ng Diyos? Kahit sabihin pa niya, gusto ko kayo pagalingin. Pero ito ang gagawin mo. Now, may plano ang Diyos mangyari sa buhay natin. Pero kahit gaano may kaganda, hindi tayo pipilitin ng Diyos na gawin yan. Hanggat hindi natin isusurrender ang sarili. Lord, sige na Lord, susundin ko yung plano mo. Dahil alam ko, mas maganda pa rin ang plano mo kaysa plano ko. Hallelujah. Pwede ba natin palapakan ng Diyos? Glory to God. Sa totoo lang, may mga panahon talaga na nag-iisip tayo na maganda pa rin ang plano natin. Pero sa totoo lang, maganda ang plano ng Diyos. Kaya lang tayo ayaw natin isubmit yung will natin sa will ng Lord. At gusto ng Diyos na dahan-dahan. Gusto naman natin minadali. Di ba?
Bukas-bukas agad. Sura-sura. Yun yung gusto natin eh. Pero ang buhay po hindi nagmamadali. Papayag at sa hindi, tayong lahat meron 24 hours pa rin. Bilisan mo man ang bilisan yung pagtakbo mo, yung oras, hindi babagal yan. Ganun pa rin. Bakit kayo nagmamadali masyado sa buhay? Tama ba? Kaya nga, may nagtanong sa akin, gusto mo bang kuhan agad? Ibabalik yung puhunan mo sa loob lamang ng 3 buwan? Ha? Galing naman yan. Anong negosyo yan? Shabu? Nagmamadali ka yata eh. Nagmamadali ka yata eh. There's a lot of promises. They are promising too much. Sabi ko, kuhan daw multi-level mami. Oh, naintindihan kita. Pero hindi ako nagmamadali. I have this brilliant idea that I am training myself. Because when I am fully developed in the right period of time, I can earn what you earn. Not only for 3 months, probably I can earn it by 1 month if I am growing. Kasi pwede kong kitain yung 3 months na yan. Pagkatapos ng 3 months, ano mangyayari sa akin? Babalik naman ako sa dati. Kasi gusto lang patunayan 3 buwan. Because what's important is us. Ano mangyayari kung bukas na bukas, bibigyan ko agad kayo ng degree? Doctor in philosophy. Doctor in theology. Ano mangyayari sa inyo? Wow, may doctor na ako. Nag-aaral ka ba? Ganun po ang ibig kong iparating. May mga taong gustong bukas na bukas, gusto agad magkaroon ng titulong milyonaryo. Pero ilagay mo sa bundok, pagdating ng 1 taon, ubos ang milyon. Gusto mga tao, gustong yumaman, bukas na bukas yumaman. Nung pinagkatiwalaan ng yaman, ubos-ubos biyaya, bukas-bukas na katungangan. Kasi hindi sila mag-grow eh. You know what I mean? God wants us to develop little by little. Kung hindi natin natututunan ang lesson na 1 plus 1, bukas na bukas, iuulit-ulit ng Diyos yan, 1 plus 1. Kung bukas hindi ka pa rin marunong, ang 1 plus 1 mo pa rin is 11, pangatlong araw, 1 plus 1 pa rin ang ituturo sa iyo ng Diyos. Tama ba? Hanggat hindi natin matutunan little by little ang gustong ipaalam ng Diyos, bukas na bukas, ganong lesson pa rin ang ating makukuha. Pero kung ngayon pa lang mga kapatid, natutunan na natin at inamin natin, Lord, alam ko na, naintindihan ko na ang plano mo. Ngayon, O Lord, aayusin ko na ang buhay ko. Bukas, bago namang pagkabanatan ang buhay ko, Lord, bagong lesson na naman ang haharapin ko. Unless you learn the lesson in life of this lesson that we have, next day, you will pass the same lesson. Para magkakatotoo yung sinasabi yung isang pelikula ni Ruben Padilla at Sharon Cuneta, di na natuto. Di ba? Di na natuto. Di na talaga natuto. Paulit-ulit na lang. Ilang beses na lang. We have to learn the lesson. Next. You will collect the fruit little by little. When the Lord promises, little by little. Maaaring ngayon siguro, Pastor, ang liit pa ng sahod ko. Magkano ba? 1,000 pa lang, Pastor. Oh, don't worry. Huwag kang umasa bukas na bukas, 5,000 na yan. Siguro totoo yan, 1,200. 1,000. Ganun po yan. Nung pag mag-uumpisa ka ng 300, 320, 350. Hindi naman, next year, 600 agad, times 2. Di ba? Imposible naman. Unless we grow and we develop more skills, we will not benefit from the fruits. But God says, I will reveal the fruit. I will give you, you will collect the fruit little by little. Kung meron ka ngayong itinanim na 5 kabang bigas, expect mo, medyo malaki yan. Pero, hindi yan. Ngayon mo itinanim, bukas, mag-aani ka na. Di ba? You have to wait for another how many months in order for you to receive. That's why, in collecting the fruit little by little, preparation is very important. No time is wasted in preparation. Ano sabihin? Ibig mo sabihin, no time is wasted, Pastor. Bakit? Sinasasabihin mo ba doon sa isang magsasaka? Sinasayang mo yung oras mo kakabukal dyan?
Hindi, it's not wasted because he is doing the preparation for the soil. Sasabihin mo ba sa magsasaka, ano ba ginagawa mo? Nagpapainit kasi buong araw para araruhin mo yung lupa. No, it's not wasted because it's his for his preparation for the land. Bakit sabihin mo sa, bakit mo ginagawa yan? Bakit mo tinililigan? It's not wasted because it's the preparation. Bakit ka nag-aayuno? Don't worry, it's a preparation. Bakit ka nananalangin? Because it's a preparation. Bakit ka nag-aatin ng church? Because it's a preparation. Bakit ka nagtataas ng iyong kamay? Because it's a preparation. It's not wasted. Walang nasasayang sa ating ginagawa. At kahit mangangarap ako at the top of my lungs, I don't care. Because this is the preparation for the bigger church that we will have. Kung pangangarap ko mga kapatid, pakuya-kuya-kuya lang din. I am not preparing for 1,000 members. And I don't care, may 2 o 3 tao. Siguro naalala niyo na, ng mga ilang mga linggo na kahit 2 lang ang tao nangangarap, pinangangarap pa rin ako to the top of my voice na para bang ilang libo ang pinapangaralan ko. Because I am preparing for a greater ministry. I am preparing for the greater work. If you are preparing for the greater ministry for your life, then prepare to pray as if you are praying for a great crowd of people. If you are preparing for the great work of God, then praise as if you are in a big church. If you are preparing for the great ministry of God, then you have to worship as if you are in a big church. Because nothing is wasted of what we are doing here. Nothing is wasted in doing here. Walang pag-aani kung walang pagtatanim. Good ground, and there should be a good seed. Little by little. Kung ang tinatanim mo, mushroom, don't worry. Madalian yan. Diba? You have preparation and tomorrow you will collect. But don't expect that you will collect the fruit ng maramihan. You know? Pero kung nagtatanim ka ng niyog, ang tagal nga ng ani. Pero, aabutin ka muna ng kamatayan bago mapatumba yung niyog na yan. Di ba? At magagamit mo pa yung kahoy. Pero mushroom, ay dali. Pero paulit-ulit ka sa process. But you have to prepare the good ground. Prepare the good seed. And let us see. Product. Kung merong itinanim, tama. May anihin. Kung wala kang itinanim, wala kang anihin. Kaya sabi na, good karma, bad karma daw. Sabi ko, karma yun para sa iila, no? Kasi yun sa kanila. Pero sabi ng Panginoong Jesus ko, kung anong itinanim ko, siya kaanihin ko. So may itinanim, may anihin. Next. You will collect the fruit. Little by little. Huwag tayo magmadali sa buhay, mga kapatid. Huwag magmadali. Next. There shall nothing cast their young, nor be barren in thy land. The number of thy days I will fulfill. Ang sinabi ng Panginoon, kung susundin nyo lang ang boses ko, wala sa inyo ang hindi manganganak. Kasi ang hindi pag-anak para sa Israel ay isang curse. Pero pag marami kang anak, blessed ka. Sa Pilipinas, kung marami kang anak, curse na yun. Anyway, sa akin lang yun, mga kapatid. Bakit? Magugutom lahat ng anak sa sobrang dami makakainin. At sinabi ng Biblia, the number of thy days, I will fulfill. Anong ibig sabihin ng number of thy days I will fulfill? Kung halimbawa, inilaka that you will reach 80 years old, God will fulfill it, no matter what. You will become healthy. Hindi yung 80 years old. Umabot ka nga lang ng 60 years old, yun pa. Wala. Ay, naku, gusto ko na mamatay, Lord. Kunin mo na ako, muna ako pabuti ng 18 yan. But God will give you strength. Katulad kay Moses na namatay, nakasing lakas pa rin mo siya ay 40 years old. Di ba ang sarap ng ganun? Na nagagawa mo. Anin mo yung sobrang dami ng resources mo. Hindi mo naman makakain yung gusto mong kainin kasi high blood ka. Gusto mong pumunta sa isang lugar na gusto mong puntahan, pero hindi ka na makakalakad kasi may diabetes ka. Di ba? Kaya aanin mo yung napakaraming resources kung ang katawan naman natin ay hindi maganda. Pero sabi ng Lord, if you will just follow me, I will increase your days.
Meron akong kakilala sa loob ng iglesia. Umabot talaga ng 92 years old. Binaptize ko sa mga 90 yata, kung hindi ako nagkakamali, 90 or 91. Sa loob ng iglesia, makikita mo pa talaga yun, magpupuri pa yun. Tapos hindi yun uuwi. Eh, ang offering namin madalas sa Pilipinas, ang huli, sabi niya, wala na bang offering? Bakit to? Gusto ko na umuwi kasi pagod na ako. Sabi niya, kasi hindi ako pwede umuwi hanggat hindi ko maibigay ang offering ko. So, ang offering ko, nilalagay ko sa panghuli para makarinig siya ng pangaral. But this man, this old man, no, namatay na siya lately lang, ilang buwan na nakalipas. But he fulfilled his years being happy, enjoying his life in the Lord. I will send my fear before thee, and I will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will make all thine enemies. Sinabi niya, all. Lahat. Torn their enemies, torn their backs unto thee. Next. Yun ang sabi ng Biblia. And I will send hornets before thee. Hindi magpapadala ang Diyos ng napakalaking elepante para yapa. Hornets lang. Parang bubuyog. Which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite from before them. Tingnan nyo. Hindi magpapadala ang Diyos ng elepante. Hornets lang ipapadala niya. Para palayasin ang kalaban. What do I mean? Kung meron kang kinakaharap na namakay problema ngayon, hindi kailangan ng Diyos ng elepante dyan. Hornets lang kailangan niya. Maliit na bakay lang mula sa iyo. Ang hinahanap ng Diyos. I will not drive them out from the... Look at verse 29. I will not drive them out from before the end. Kaya kung 1 year ka na nanalangin yun, wala pa sagot, huwag ka mag-alala. Hindi isang taon papalayasin ng Diyos ang problema mo. Amen ba? Minsan nagmamadali tayo masyado eh. But to tell you honestly, hindi isang taon lang pinapalayas ng Diyos. Because what the Lord wants for them is to have a strong army, to have a strong people depending on the Lord. Did you know why the Lord allows problems and trials in our life? For us to have a strong dependence on God. Amen. Pero kung wala tayong strong dependence on God sa mga maliliit na problema, do you think we can continue with our faith? Do you think we can continue in this service that we have for the Lord? Hindi tayo makapagpatuloy, mga kapatid. You know why? Sa maliit ka lang na problema, kulang na tayo ng pananampalataya sa Diyos. Sa kanila, hindi niya drive out for 1 year. Because we need more faith. Kasi mas malaki pa ang kalaban na harapin nila in the future. Sa ngayon siguro, parang okay lang kasi maliliit lang ang problema. But eventually, lalaki at lalakihan. Pastor, ang hirap pala maging Kristiyano kasi marami pa ng problema. Bakit? Kung hindi ka maging Kristiyano, wala problema? Meron pa rin. Meron pa rin. Pero ano ang gusto kong iparating? Do not wish na mas madali ang buhay. Wish that you have more skills. Wish that you are better. Mas mabuti ka. Mas magaling ka. Kasi kahit anong problema yan, kung malaki ang pananampalataya mo sa Diyos, matibay ka, wala kang dapat ikang problema. Huwag kang mag-wish na sana kung kunti na lang ang problema. Ang i-wish mo, mas marami kang skills na pangharap sa problema ito. Kasi, marami mga tao, Lord, sana wala na lang problema. Yung sinabi ko, wala ka na problema, bukas na bukas, tigok na tayo. Kasi wala ka na problema eh. Diba? Kasi araw-araw is a problem to be solved. So my challenge is to simple. Pray that you will have more skills. Pray that you will have more talents. Pray that you will become better as a Christian. Anong better, Pastor? Palaguin natin ang ating pananampalataya. Mag-umpisa yan sa small things. Small things. Paano yan, Pastor? This is the challenge. Why not start a faith promise? Kahit hindi mo ibigay sa church, o di kayo, ibigay mo sa church, wala problema. Pastor, may faith promise ako sa Lord na kung bibigyan niya ako ng 10 GD, small amount, 10 GD, ibibigay ko ang 5 GD para sa mission natin sa Pilipinas. O ibigay mo sa akin yan, tanggapin ko yan, padala natin sa Pilipinas. Umpisa yun sa 10, ha? Ngayon, kung nakita mo na kumikilos ang Diyos, sabihin mo, kumilos ang Diyos sa 10, ha? Gawin ko kaya 20. That is how we grow our faith. Lord, bigyan mo ako ng 20, Lord! Ibibigay ko ang 10 sa mission. Pag ibigay sa'yo ng Lord, ibigay mo sa akin, Pastor, ibigay ko para sa mission.
At ipapakitaan kita ng report kung saan napunta talaga siya. Ilang mga simbahan na itayo natin. Ngayon, gusto mo pang palagawin talaga? 20, 10, 20, 50 kaya? Di ba? Lord, bigyan mo ako ng 50. Ibibigay ko ang pension ko. Isang po lang yan. That is how you will grow your faith. Kasi maliban na ipapalaguin natin ang ating pananampalataya, yung problema kinakaharap natin, mga kapatid. Kahit maliit lang yan, para sa'yo malaki na. Bakit? Maliit tayo ng personality. Ang pananampalataya mo ay ganito lang kalaki. So nung nagkaroon ka ng isang tanggal ng problema, Lord, ang laki ng problema ko. Bakit? Ganito kalaki. Ganito lang pananampalataya mo. Pero kung pananampalataya mo, ganito kalaki. Kahit ang problema mo hanggang dito pa yan, ang liit niyan. Bakit? Isang lipa. Yung pananampalataya meron ka eh. Nakuha niyo mga kapatid. So never wish that you have less problem. And I want to challenge you. Mas maganda ka, mas malaking problem eh. Ano ang gusto mo? Kung problema ka sa 1,000, problema ko ngayon, bakit? 1,000. Naghahanap ako ngayon 1,000 kasi ito. Mas maganda kung halimbawa, problema, parang problema na yun. Yung isa naman, alam mo, problema ko, hirapan akong gumastos ito sa 1,000,000 ko. O, di ba? Parang problema sa pera, di ba? Parang na may problema. Pero alin ang problema gusto mo doon? Yung, saan ako maghanap ng 1,000,000? Yung isa naman, saan, anong gagamitin ko dito sa 1,000,000? Nahihirapan ako, nalilito na ako. O, di ba? Kaya na mag-isip mga kapatid, anong problema gusto nyo? If I want to become, a problematic person, I want to problem millions, not just thousands. Bakit? It means I am growing. I'm just feeling this based on money. Hindi ko ibig sabihin na kayong lahat talaga mag-millionaire. What I'm telling you is, increase our faith. Increase our belief in God. Ang Diyos natin napakagaling eh. Bakit hindi natin i-increase yung pananampalataya natin sa Kanya? Meron bang hindi kaya gawin ng Diyos? Wala. Bakit hindi tayo dumalago sa pananampalataya sa Kanya? That is my challenge to you. So the next time, Pastor, hirap ako dyan sa 10 pesos na faith, $10 GD na faith promising. Start with 1 GD. Lord, I pray, bigyan mo ako ng 1 GD. Mamaya-maya, makasipa ka lang ng 1 GD. And you start to say, Lord, thank you for the faith. I'm equating this with money. Why? Because I believe, as person as we are, kung hindi tayo nakakita, hindi lumalago para ng palataya. Diba? Kasi minsan, Lord, pagalingin mo ako! Pero parang nararamdaman ko pa rin sa likod eh. Hindi ka gano'n maniniwala, di ba? Pero pag pera, siyempre literal mo nakikita yung amount, galing talaga ng Lord. Kasi literal mo siya nakikita. And that might be your first step to your faith. Ano sinabi ko kanina? Little by little. Next. Your calling, saint, or a sinner, is also little by little. Una, God speaks to your conscience by preaching, by teaching, or by prayer. Little by little naman, di ba? Hindi naman automatically, nagtataas ka na ng kamay. Dati-dati siguro nanood ka lang sa isang sulok, makaganon ka lang. Di ba, nung una tayo dumatay sa church, hindi naman talaga tayo yung ganon kalakas magpuri. Nanood ka lang sa isang sulok, siguro nakaupo ka lang. Siguro sa tabi niya before, nakaganon ka lang yan eh. Tapos parang katulik ko, hindi ka na siya magkaganon eh. But God is talking to us or dealing with us little by little. Dati-dati, hindi mo mapapasigaw sa third niya. Nakasabi ng praise the Lord, hindi mo mapaparirinig niya na speaking in tongues. But God is touching us or calling us little by little. God speaks to us in circumstances little by little. And later on, God speaks in the church service, in song, in sermon, in scripture. Little by little. Hindi po nagmamadali ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Little by little. Hindi ako nabuboring sa Lord ko. Alam niyo bakit? Araw-araw, meron tayong nakikita sa Kanya. Little by little. Next. Our character. Hindi naman isang kinabukasan naging babae agad eh. Ganun ba yun? Nagsimba ako dun sa UPC. Kinabukasan, nagbagong buhay ko. Ano nangyari sa'yo? Dati, naging wala ako. Pagka kinabukasan, naging mabait agad ako.
Wala. Siguro ganun, may wala ko. Hindi. Because years building little by little. Honesty, long time for a good testimony. If you want to have a good testimony, it takes a long period of time. Honorable is years in achieving. If you want to become honorable, years in achieving yan. If you want to gain respect, hindi kinabukasan, you will have respect. It doesn't happen overnight. No? Pero pa kayo, siguro, maliban ng Diyos ang nagpa-viral na, mga carrot man, nagpa-viral na isang araw lang, ginabukasan, wala, sumikat na. Siguro, probably. But with regards to become honorable, walang politician na kinabukasan naging mayor. Di ba? They don't become honorable. Letter C, they become holy, but they become more Christ-like. Little by little. Kaya huwag tayo magmadali sa mga kapatid. Kung meron tayong makikita kapatid na takatakan mo nang nampalatay, hindi ka pa nagbabago. Sabi mo, God is still working on me. Hallelujah. Next. Your commitment to Christ as Lord is also little by little. Maaari siguro ngayon, pananalangin natin, 5 minutes lang! Tapos na. Dagdagan mo naman next time, gawin mo 6 minutes. Lord, 6 minutes na! Gawin mo naman 7 minutes. Little by little. Lakihan natin ang ating communication. Dati-rati, nakakalimutan natin manalangin sa isang araw. Ngayon, little by little, we started to talk to God. It's up to Him more. Huwag tayong pumayag na habang tumatagal tayo sa pananampalataya, lumalayo tuloy tayo sa Kanya. Habang tumatagal, lumalapit at lumalapit tayo sa ating Panginoon. Let's learn from Him. Kailangan tayo matuto mula sa ating Panginoon. Learn what He loves. Learn what He hates. Dapat nalaman natin kung ano ang mga bagay na ayaw niya at mga bagay na gusto niya sa buhay natin. Letter C, love, live for Him. Last time, I speak about walking in the truth. Not just standing, but walking in the truth. And now I also again mention, live for Him. Walk with Him. Next. Bumalik na tayo sa verse natin mga kapatid. Malapit na matapos. By little and little, I will drive them out from before thee, until thou be increased. Look at this word. Until. God will not entrust you for greater blessing. Until. Take note of the word until. Sabihin mo yung katabi mo, until. Until you increased, your income will never increase. Until you increased, God's entrustment to you will never increase. Kung meron man dapat unang tataas at aangat, hindi yung sahod mo. Tayo mismo. Tayo mismo. Diba? Palaguin natin yung ating pananampalataya. Kaya ba natin yan? Palaguin natin ang ating paglilingkod. Palaguin natin ang ating pananalangin. Palaguin natin ang ating pagbabasa sa Biblia. Palaguin natin ang ating mga pagpupuri sa Kanya. Little by little. Next. And I will set the bounds from the Red Sea, even in the sea of the Philistines, and from the desert. And for I will deliver the inhabitants of the land into your hand, and thou shalt drive them out before thee. But remember, not in 1 year. Yes. Hindi isang taon. Huwag kang umasa, isang taon ka magtatrabaho sa Jordan. Pag uwi mo ng Pilipinas, milyonaryo ka na. Huwag kang umasa. Hindi po ganun kadali ang buhay. Next. Thou shalt make no covenant with them, nor with their gods. Sinabi niya. Do not be contaminated by them. They might be contagious, sila ay nakakahawa, pero huwag kang magpahawa. They shall not dwell in thy land, lest they make thee sin against me. For if thou serve their gods, it will surely be a snare unto thee. Ikaw ang nagawa ng bitag the moment that we have a commitment with them. Church, ulit-ulit. Little
by little. The power of little things. Last point na gusto kong maging next. Don't underestimate the power of little things. Hindi tayo nagmamadali. Sabihin mo yung katabi, hindi tayo nagmamadali. For who hath despised the day of small things? Ako mga kapatid, nag-iisip, nagtatanong sila, Pastor, hindi ko ba mali-discourage kung isa na lang magsisimba pag Sunday? I don't care. Hindi ako nagmamadali. I am here called by God, little by little, dadagdagan ng Diyos ang iglesia ito para magbihin ang mga kaluluwa at marami pang buhay ang magbabago. Little by little! Amen. Church, kung ano man ang pagkatawag ng Diyos sa iyo, kung ano man ang plano ng Diyos sa buhay mo, kung ano man ang programa na gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo, hindi yan mangyayari sa loob ng isang taon, but little by little, ipapakita ng Diyos ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Amen. All you have to do is just to believe. I have to believe. Amen. Don't underestimate the power of the little things. Maaari sabihin mo, Pastor, napakaliit lang itong ginagawa ko ngayon. Don't worry. Maliit yan. Pero manadagdagan niya ng maliit. Sa Ilocano pa, basit kimbasit, dumakyan. Maliit, saka maliit, lumalaki. And I want to challenge you, huwag i-underestimate ito. Pastor, okay lang ba sa Diyos na nakaganon ako? Yes. That's a little things that you can do. Pastor, okay lang ba yun sa Diyos na mag-fast ako isang bilang kasi yung kaya ko talaga? Yes. Don't underestimate the power of little things. Pastor, ang kaya ko lang talagang basahin sa Bible, Pastor, hindi talaga abot ng 2 chapter, isang chapter lang talaga, Pastor. Go ahead. Read what you can read. Study what you can study. Follow what you can follow. Don't underestimate the power of little things. Shall we all stand together? Ang tanong ko ngayon, anong little things ang kaya mong gawin para sa harapan ng Diyos? Ano ang kaya mong gawin? Kaya mo bang manalangin at lumuhod? Don't underestimate the plan. Come to His presence and ask the Lord's guidance. I will open this altar for you. Kung gusto niyo pong lumapit at manalangin, I challenge you to do the little things